Treatment kills them. Napakadami po nating mga na-encounter na nagda-dialysis, nag-chemo, radiation therapy, at lagi na lamang pabalik-balik sa hospital at kung ano-anong treatment na ang ginawa nila. Hanggang sa little by little, nanghina na siya sapagkat nakailang operation na, sobrang daming treatment, sobrang daming gamot at naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero ano ba dapat ang kailangan nating gawin? Sapagkat meron naman, sasagutin natin yung mga nagtatanong sa atin, sapagkat meron naman na hindi na nagpa-treatment, hindi na nagpagalaw ng bukol, at hindi na nagpa-chemo, hindi na nagpa-radiation therapy, kumain na lang in a natural way of eating, namatay pa rin. At yung ilan naman talaga, ito na nga, sabi ko nga, nag-undergo na ng treatment, lahat na namatay pa rin. Coach, ano ba ang dapat gawin? Magpa-undergo ka ng treatment, wala pa din. Mag-natural way of eating ka, wala pa rin. Ano ba? Syempre, alam naman natin, para sa mga matagal nang nakasubaybay sa ating mga nire-release na video, alam naman natin na ang standard talaga ng mga nutritionist and dietitian, kumain ka ng prutas, kumain ka ng gulay, kumain ka ng karne. Pero small amount lang ng karne. Ibig sabihin, kahit pa nag-natural way of eating ka at yun din naman yung same pattern ng ginagawa, ikaw na rin naman ang makakasagot nun. Alam mo na rin ang mangyayari. Same result pa rin naman. Kung yung pamilya mo at pamilya mo na ang nagkakaroon ng ganong sakit at wala pa rin ginagawa ng pagbabago, same scenario. Kaya hanggat maaari, kung ikaw yung nakakapanood na to at ang dami ng treatment na ginawa ng pamilya mo, ang dami ng treatment, maybe it's about time kung itong carnivore way of eating ang hindi pa ginagawa ng ilan sa mga kilala ninyo at pamilya mo, malamang at sa malamang, ito na yung sagot. Ito na talaga yung sagot. Sapagkat kung nakita mo yung mga previous video natin na naka-recover siya sa sakit na diabetes, sa sakit na may bukol sa liig, matinding triglycerides, matindi yung uric acid, kung ilan sa mga yun, sobrang dami na. Mga skin problems, psoriasis, may mga asthmatic, hindi na makalakad, enlargement of the heart, may colon cancer, after a few weeks, few months, yung number of cancer niya nag-decrease. Hello? Maybe you have to open your mind para subukan talaga itong ganitong klase ng pagkain na kahit nagti-treatment ka, ito na yung kainin mo. Kung ayaw mo mag-undergo ng treatment, ito na rin yung talaga yung kainin mo. Depende kasi yan sa kaso. Parang kagaya nung kay Dr. Willie Ong. Medyo delikado talaga yung kanya sapagkat hindi pwedeng operahan. So ano yung dapat gawin? Kinakailangan na undergo pa rin siya ng treatment pero ano na siya, more on meat-based diet na yung ginagawa niya. Yun yung talagang dapat gawin. Hindi pa pwede na ayaw mong mag-undergo ng treatment tapos mag-focus ka lang talaga saan? Sa pagkain ng karne. Hanggat maaari, magpakonsulta pa rin tayo, alamin natin kung anong status nung cancer na meron tayo, kalalagayan ng health natin, kaysa talagang mamamatay ka talaga, critical na pala yung sitwasyon, tapos aasa ka lamang sa natural way of eating. Kailangan may backup pa din tayo. Ano ba yung sinasabi ng doktor? Kailangan nating i-combine yung kaalaman natin in a natural way of eating at mag-undergo tayo ng treatment. Depende kung anong stage, kung anong sitwasyon na ng health condition mo. Huwag po tayong magmarunong sapagkat iisa lang po ang buhay po natin. One thing we cannot recycle, yung buhay na masasayang. Hindi yung there's no second chance, there's no rewind. Pag nagkamali ka na, wala na. Haharapin mo na. Yung biggest mistake na pwede nating magawa, ang maagap na kamatayan. Think about it.